good news na naman ho para sa mamamayang Pilipino ay bakit po? Yung sinasabihan po nila na weak daw po na leader, mga boss chief amo sir, ay eto, tuloy-tuloy po ang pagsawata sa mga bulto-bultong mga ipinagbabawal na gamot. At alam niyo po ba kung saan nanggaling? Ay, may Chinese character. Yung mga yung mga nahuhuli ho sa kanila, mga bossing. Pakinggan ho natin ito. Karaang operasyon sa karagatan. Atras ko ha. O, game. Nasabat ng Philippine Navy at Philippine Drug Enforcement Agency ang 1.5 tons ng shabu. 1.5 tons ng shabu, mga kababayan. Ang huli. Narinig nyo ba? Noong panahon ni dating Pangulong Duterte na may mga nahuhuli, may mga nakukuha, may mga nasasabat na ganyan po kabulto. Parang wala, parang yung sabi nga natin, yung kanilang lakaran dati, pampiso-piso lang ho. Di ba? Pang piso-piso lang, mga kababayan. Ito po, bulto, mga kababayan, mga boss chief amo sir. At ito pa, sabi nga ni Mick Maday, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, yung Michael Yang pa, inilagay pa bilang presidential advisor niya. Di ba? Ngayon, kung yung sinasabi na meron daw pong laboratorio ng ipinagbabawal na gamot doon sa Davao, presidential advisor, paano naman huhulihin nung mga kapulisan yun? Di ba? Naku, baka yari tayo sa presidente. Baka sabihin, pinagbibintangan nyo ba? Wala sa grupo ko o wala sa mga tao ko ang may laboratorio. Pero nasa Davao daw po. Di ba? Tuloy. Na may halagang 10 bilyong piso. Gawin mo, hindi ho libo-libo lang. Doon ho sa kanila libo-libo lang tapos masasabihan pa ng ng laban. Aray ko po, Lord. 'Di ba? Ito po, bilyon, milyon, 10 bilyon. Pero po? Wala tayong mga naririnig na ng laban, ganito, may reward system. Wala tayong naririnig na kasi may quota po kami ngayon No, walang ganun. Kasi habang hinuhuli po, yung mga lumalabag sa batas, habang hinuhuli po yung mga malalaking nagpo-produce ng ipinagbabawal na gamot, kasabay pa din po yung hindi lalabagin ang karapatang pangtao. Mga kababayan, hindi uso ho dati, Hindi ho uso yun dati nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Basta, suspect, buyuhin mo manlaban. Tapos marinig pa ng pulis yung sinabi ni Bongo, na daw ho, 500,000 kapag kayan buhay. Pero kapag kayan patay, 1 milyon. Pero kapag kanan laban yan, 2 milyon. Wala na. Ano iisipin ng kapulisan? Naku po, pag pinasok pa natin to, mapapagod pa tayo. Mahihirapan pa tayo. May mga ganito, ganyan pa pagpapyanuhin pa natin Sabihin na lang natin ng laban. Total naman, merong go signal sa ating Pangulo na buyuhin naman laban. Di ba? Kumita ka na, bayani ka pa. Di ba? Sa ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, halos linggo-linggo may nahuhuli, pero walang nanlaban. Mapayapa. Bloodless. Doon, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, umaapaw ang dugo. Ang sabi nga, 20,000 to 30,000 ang mga nangamatay sa panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Duterte. Normal ba yon? Parang hindi naman. Di ba? At saka yung sinasabi nilang mahal nila ang Pilipino, mga bossing chief amo sir, kung mahal talaga nila ang Pilipino, 1 o 2 pa lang na individual na wala namang kinalaman doon sa droga ang namatay, hininto na muna nila pansamantala yan. Di ba? Boss ba to? Bakit? May namatay, may nadamay, 3 taong gulang.
Ngayon, gawan natin ng paraan nang walang nadadamay. Meron na naman ulit. Wala. Collateral damage na lang ho. Ang sagot ni Tobats, mga kababayan. Nung panahon ni Digong, yung mga nasis na drug binebenta pa din ng mga tiwaling pulis at tauhan ni Digong. Aba, sabi ni Ma'am Neng Gigi. O tuloy. Sa karagatang sakop ng Zambales, sakay ng isang fishing vessel na may sakay na isang Chinese, Malaysian at ilang Pilipinong mangingisda. Chinese, Malaysian at ilang Pilipinong mangingisda. Ayon sa Navy, ang mga pakete ng droga ay may Chinese characters Chinese. ang mga pakete ng droga ay may Chinese character. Oh, galing China. Di ba? na may kalintulad ng mga nasabat sa mga nakaraang operasyon sa karagatan. Inihayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na hindi malayong bahagi ito ng propaganda ng Chinese Community Party o Communist Party o CCP upang sirain ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng iligal na droga. Yan naman po ang style ng China, mga kababayan, di ba? Tingnan nyo nga, ano sabi ho, mga bossing? Ano sabi nung anak ni Juan Ponce Enrile? Nagpopondo ang China sa Pilipinas para tayo maglaban, para kapwa natin Pilipino ang magpabagsak sa gobyerno ng Pilipinas. Habang sila, ang tunay na kalaban natin, nakaganon lang, nakamata lang o nakatingin lang. Kasi, sige, pahinain nyo ng pahinain ang bansa nyo. Kayo-kayo mag-away. Kayo-kayong pinopondohan namin. Gumawa kayo ng istorya para bumagsak yung gobyerno ninyo. Saka kami sasalakay pag kayo ay mahina na. O ganun din po, no? Yung droga pilit na ipinapasok po sa ating bayan upang masira po ang buhay ng ating mga kababayan. Sabi ni Gracious Grace, huwag kuripot sa mga like, mga kababayan. Libre lang po yan. Aba, ang hindi mag-like, DDS, ano? O, tuloy. Ang operasyon ay sinagawa sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Operations ng AFP at ng Department of National Defense na sumasaklaw sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Inyo ho yan, mga bossing. Talagang hindi pinapakawalan. Talagang sasabatin at sasabatin po ng gobyerno ng Pilipinas. Dati, nako, papiso-piso lang. Tapos nakabalandra pa doon. Nanlaban, tegi, patay. Ginawa nila noong Opium War at ni Mao Zedong ang pagpakalat ng droga. Sabi ni J.J. Bars. Oh. Yan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya ngayon yung mga DDS, hindi na ho sila makapagsalita. Hindi na ho sila makapagsalita, mga kababayan, na meron tayong weak president. Kasi nakikita ho nila ito, totohanan po. Hindi yung laban kontra droga tayo, halika, ganito, ganyan. Tapos piso-piso lang po yung mahuhuli. Piso-piso lang po yung kukunin, yung huhulihin. Di ba? Seryoso ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na po dito sa laban kontra droga. Diba? Yan yung tunay na laban kontra droga. Hindi yung pampiso-piso lang ho, mga kababayan.